Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung parating sa inyo ngayong new moon in Virgo na mangyayari sa September 3, 2024, 9:55 a.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see. Cancer. So, itong reading na to, mas makaka-resonate dito yung Cancer rising or Cancer moon, Cancer sun. Depende na rin yan sa placements ninyo. So, just take whatever resonates. So, for you, Cancer, itong new moon in Virgo is happening in your third house of learning, communication. So, maaring may mga bago kang susubukan na pag-aaralan. Pwedeng may mga training opportunities for you because new moon is about new beginnings, new pathways, new experiences. So, pwedeng merong meron kang bagong interes ngayon na gusto mong subukan. You want to inform yourself and parang mga pag-aaralan yan. Pwedeng research. You want to research on a lot of things. Meron tong opposition sa Saturn in your ninth house, which is higher learning. So, I feel like, Cancer, meron kayong mga gustong ipagpatuloy, no? Lalo na kung ito ay pag-aaral. If parang you feel like hindi mo na gusto yung path na tinatahak mo ngayon dahil hindi siya in alignment sa mga natutunan mo or napag-aralan mo sa school, maaring iyan rin yung isa sa gusto mong i-explore, subukan. Pwedeng babalik ka sa school or you want to uh, increase your knowledge, no, para mas may mag-open na mas magandang opportunities for you. However, pwedeng sa ngayon nahihirapan ka na gawin 'yon, lalo na kung may mga pinagsasabay-sabay kang priorities, obligation, no. So having Virgo here is about pagiging meticulous or pagiging detail-oriented at organize sa iyong schedule kasi pwede mo naman pagsabayan yan. Let's say you are already you are already working. So, may gusto ka pang aralin or explore, subukan, i-research. So, you just have to make some sacrifices kasi itong Saturn is also about sacrifices, discipline, para ma-achieve mo yung goals mo, no? So, maaring syempre lilimitahan mo muna yung oras mo sa mga bagay na hindi naman kapaki-pakinabang sa'yo. Pwedeng hindi ka muna maglalabas at mas magpo-focus ka sa trabaho at pag-aaral mo. So, yun yung mga kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung talagang gusto mo sa buhay. It's parang may yearning of learning talaga for you, especially that ang ruler ninyo is the moon. So, every time na merong full moon, new moon, mabilis kayong maapektuhan, no? So, paaring ngayon you're trying to control your emotions para hindi ka masyadong ma-frustrate doon sa mga bagay na gusto mong mangyari pero hindi nangyayari. Kasi doon pumapasok yung frustration na parang meron tayong gustong ipilit na mangyari but it's not yet time for us. So we get so frustrated na nakakaapekto sa mood natin, sa productivity natin. So Neptune is also in Pisces in your ninth house. I think you are also exploring yung mga creative talents mo, creative skill set mo, through learning, no? Yung iba, possible meron kayong opportunities
ngayon to explore a place. So, pwedeng you've never been to this place, hindi ka pa nakarating dito, pwedeng local yan, and pwedeng iba sa inyo international, no? So, pwedeng first time nyo na makapag-travel abroad or makapunta sa isang local town na hindi pa kayo nakakapunta doon before. So, that's more of discovering yourself. Sabi nga nila, mas ma-discover mo raw yung sarili mo kung madalas kang mag-travel. Because, discovering yourself in a different place will show more about your personality. Okay? Mas makikita mo yung personality mo na, ganito pala ako, mahilig pala ako sa mga bulaklak. Kasi nakapunta ka sa isang lugar na ang gaganda ng mga bulaklak. So, na-appreciate mo siya. 'Di ba? Na unlike na hindi mo nakikita yan in person, nasa lugar ka na wala masyadong bulaklak. Yung mga ganon. So, traveling also brings out the best in you na hindi mo pa na-discover. Okay? So, yan yung isa sa mga bagong experiences ninyo. And also, Neptune has a positive aspect sa Pluto, which is in Capricorn right now. Retrograde nga lang siya. So, I feel like meron kang uh, realization of who you really want to be with, no? Uh, in your personal relationships. Let's say, romantic connections. Maaring yung iba sa inyo nagbabago kayo ng taste pagdating sa ideal man or ideal woman para sa inyo. You're realizing na ayoko na pala ng ganitong klaseng tao, no? Kasi hindi siya nag-work for me, no? So, kumbaga, kumbaga manggagaling ka dun sa experience mo in the past that will change your mindset or yung ideals mo when it comes to relationships. Okay? You get what I mean? Na dati, halimbawa, let's say, ito yung example lang. Halimbawa, para sa'yo, importante na may itsura, gwapo, maganda. Pero nung nagkaroon ka ng ganong klaseng relationship, nung una na-appreciate mo kasi may itsura, maganda, no? Tapos, hindi pala maganda yung ugali. Then, dun mo na-realize na hindi lang pala panglabas yung kailangan, no? Kailangan din is someone na makakasundo mo, okay kayo, vibes yung ugali nyo. So, ngayon, nagbabago yung standards mo. When it comes to relationship, you want someone who is going to be in alignment of your morals, of your values, and your interest. Oracle of Cups. So this is your energy kasi water sign ito. Someone who's very caring, nurturing. I think you are going to take care of yourself. Lalo na dun sa mga tao na very independent, mas uunahin mo yung sarili mo, mas papahalagahan mo yung sarili mo, practicing self-love, self-care. Some of you, maaring yung iba, no, pwedeng breadwinner kayo and for the longest time, meron kayong sinusuportahan ng mga family members. But naisip ninyo na paano ka naman, 'di ba? So I think ngayon, it's time for you to take care of yourself. 9 of Wands. Yung iba sa inyo, meron talaga kayong mga sacrifices na gagawin para sa fulfillment ng pangarap ninyo. Na alam nyo na magiging successful to in the end, in the future. Kaya lang sa ngayon, you just need to make some sacrifices. You have the Champion of Pentacles. Yes, so this is stability in your career, your business, your finances. I think ngayon you are living na parang tipong simple lang, no? Gusto nyo na kung ano lang yung needs mo, yun lang yung pagkakagastusan mo. As long as you are meeting all your needs, then you'll be fine. Kasi gusto mo ngayon na makapag-ipon, mas magkaroon ng stability sa finances mo na hindi mo po problemahin yung mga unexpected na expenses. Kasi meron ka, may ipon ka. Your commitment is being tested. O ayan. 'Di ba? Like what I mentioned kanina, tinetest kung gaano ka committed sa gusto mong ma-achieve,
kung willing ka to do some sacrifices or make some sacrifices para sa katuparan ng pangarap mo. Focus on the positive, yes. So, mas na magiging positibo yung pananaw mo na yes, sa ngayon kailangan magsakripisyo ka muna or may adjustment kang kailangan gawin. Pero alam mo sa sarili mo na magiging worth it naman yung mga pinaghirapan mo. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.